Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Grabe po ang init ng panahon. Kanina hanggang sa oras na ito ay mainit pa rin. At pasensya na po kayo. Ginabi na naman tayo dahil kapag araw po ay talagang sari-sari pong ingay ang maririnig ninyo sa video ko kapag ako po ay maagang magbabasa dahil napakaingay po ng aming lugar. At ngayong gabi lang po tayo nagkaroon ng maganda-gandang tiyempo dahil wala na pong gaanong mga music sa paligid. At ayan, nakikita niyo po ang aking mga hinimay na malunggay. Ayan, ito po ay ginagawa namin tsaa o kape, pang-kape. Yan, libre na po mga kaibigan ang ating mga pang-tsaa at pang-kape. Hindi na po natin bibilhin pa po. At kamusta lang po muna. Kamusta po muna ako sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat dyan? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo mga kaibigan. At hindi ko na po patatagalin pa. Excited na po tayong magbasa ng salita ng Diyos mga kaibigan. Kaya muli ay inaanyayahan ko po kayo na buksan po ang ating mga Biblia sa aklat pa rin po ni Esther. Ayan. Tayo po ay magsisimula muli sa Esther chapter 8. Kaya patuloy ko pong hinihiling ang gabay at patnubay ng ating Diyos na tayo po ay samahan at ngayon din ang banal na Espiritu Santo na siyang patuloy na magpapaunawa sa atin ng bawat salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po sa chapter 8, hinirang si Mordecai. Nang araw ring yaon, ang mga ari-arian ni Haman ay ibinigay ni Haring Aswero kay Rina Esther. At napabilang na si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi na ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Ang bagong kahilingan ni Esther. Minsan pang lumapit si Esther sa Haring Aswero at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo at binalak ni Haman. Itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumindig naman si Esther at kanyang sinabi, "Kung mamarapatin ninyo at makalulugod sa inyo kamahalan, nais kong hilingin na inyong pawalang bisa ang utos na pinakalat ni Haman laban sa mga Hudyo at sa kaharian. Hindi ko po matitiis kung malilipol ang aming lahi." Sinabi ng Haring Aswero sa Reyna Esther, "Ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na sa iyo. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo. Pagkatapos, sinabi kay Mordecai, gumawa ka ng isang utos tungkol sa mga Hudyo kung anuman ang gusto mong isulat. Ito'y sa pangalan ko at tatakan mo ng aking singsing." Ang utos na tinataka ng singsing ng hari ay hindi mapawawalang bisa. Nang ika-23 ng Sivan, ang ikatlong buwan, ipinatawag na lahat ang mga taga-sulat ng hari. Idinikta ni Mordecai sa kanila ang isang liham upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa ng 127 na lalawigan. Mula sa India hanggang Ethiopia, ang sulat ay ginawa sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Aswero at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos, ipinadala sa mga taga-hatid sulat sakay ng mabibilis nilang kabayo. Sa pamamagitan ng sulat na iyon, ipinahintulot ni Haring Aswero na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila. Maaari nilang patayin o lipulin ang sinumang sasalakay sa kanila
at pagkatapos ay samsamin ang kanilang ari-arian. Gagawin nila ito sa buong kaharian sa loob ng 1 araw. Sa ika-13 ng Adar, ang ika-12 buwan ng taon, bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi nito at ipapahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudyo sa araw na yaon laban sa kanilang mga kaaway. Kaya ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad sakay ng mabibilis na kabayo ng hari at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay ikinalat din sa lungsod ng Susan. Nang lumabas ng palasyo si Mardocheo, ipinagbunyi siya ng buong lungsod ng Susan. Suot niya ang maharlikang kasuotan. Putit asol ang kanyang damit, pinong lino na kulay ubi ang balabal at malaki ang koronang ginto. Ito'y malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang-masaya sila sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari. Nagpista sa tuwa ang mga Hudyo at sa buong kaharian marami ang nagsabing sila'y Hudyo sa takot na sila ay patayin. Chapter 9. Nilupig ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway. Dumating ang ika-13 ng Adar. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari. Ang araw na inaasam ng mga kaaway ng mga Hudyo sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ang mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaliktad ang pangyayari sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo. Nang araw na yaon, ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ay nagsama-sama upang patayin ang sinumang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas magbuhat ng kamay sa kanila pagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ng lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mardocheo na noon ay isa ng malaking tao sa kaharian. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Nilipol nga ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napupuot sa kanila. Sa lungsod lamang ng Susan, 500 ang kanilang napatay. Kasama sa napatay sina Parsandata, Dalphon, Aspata, Purata, Adelia, Aridata, Parmasta, Arisay, Ariday, at Baizata. Mga anak ni Haman, ngunit hindi nila ginalaw ang ari-arian ng mga kaaway nila. Nang araw ring yaon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lungsod ng Susan. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susan lamang 500 na ang napatay bukod sa 10 anak ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon, sabi mo sa akin kung ano pang gusto mo at ibibigay ko sa iyo, sinabi ni Esther. Kung mamarapati ng hari ay pahintulutan ang mga Hudyo rito sa Susan na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. At kung maaari, ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman. Iniutos nga ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinabukasan, muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susan at nakapatay pa sila ng 300. Hindi rin nila ginalaw ang kanilang ari-arian. Ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng kaharian ay nagsama-sama rin at nilupig ang kanilang mga kaaway. Umabot sa 75,000 ang kanilang napatay, ngunit hindi nila ginalaw ang ari-arian ng mga ito. Ito'y ginawa nila ng ika-13 ng Adar at ng ika-14 na mahinga sila at maghapong nagdiwang. Sa lungsod ng Susan, 2 araw na nanlupig ang mga Hudyo. Ika-13 at ika
14, ika-15 nang sila'y tumigil at nagdiwang na maghapon. Sa makatwid, ang mga Hudyo sa labas ng Susan ay nagdiwang ng ika-14 na Adar. Maghapon silang nagpista at nagbigaya ng mga piling regalo. Ang mga pangyayaring ito'y itinala ni Mardoqueo at sinulatan niya ang lahat ng Hudyo sa kaharian ni Haring Aswero. Maging malayo o malapit, itinaggubilin niya na alalahanin taon-taon ang ika-14 at ika-15 ng Adar. Ito'y dapat nilang itangi sapagkat sa mga araw na ito, nila nilupig ang kanilang mga kaaway sa halip na sila ang patayin, sila ang lumipol sa kanilang mga kaaway. Ang kalungkutan nila'y naging kasayahan at naging pagdiriwang ang pananamlay. Sa mga araw na nabanggit, dapat silang magdiwang at magbigaya ng mamahaling regalo. Ang pagdiriwang na ito ay gagawin nila taon-taon ayon sa sulat ni Mardoqueo. Ang paglipol na ito sa mga kaaway ay ginawa ng mga Hudyo dahil sa masamang balak ni Haman na sila'y lipulin. Natakda ang pitsa ng paglipol sa pamagitan ng sapalarang tinatawag na Pur. Ngunit nabaliktad nga ang lahat nang umabot ito sa kaalaman ni Haring Aswero sa pamagitan ni Reyna Esther. Nang malaman ito ng hari, nagpakalat siya ng sulat at iniutos na kay Haman gawin ang masamang balak nito sa mga Hudyo. Ipinabitay pa nga siya ng hari, kaya ang pistang ito'y huwag nilang pista ng Purim. Ang pistang ito'y tinawag nilang pista ng Purim. Buhat sa salitang Pur, at dahil nga sa utos na ito ni Mardoqueo at sa pagkaligtas nila sa panganib, ipinasyang ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon. Ito'y gagawin nila ng kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Patuloy ang alalahanin ng lahat ng salin ng kanilang lahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil upang patibayin ang sulat ni Mardoqueo tungkol sa Purim. Si Reyna Esther ay sumulat sa lahat ng lalawigang sakop ni Haring Aswero. Magiliw niyang ipinakiusap na ang Purim ay ipagdiwang ng lahat sa takdang panahon tulad ng ipinahayag ni Mardoqueo. Sinabi rin niya sa sulat na sila'y mag-ayuno at managhoy sa mga araw na nabanggit para sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak. Ang sulat ni Esther ang siyang nagpatibay sa pagganap ng pista ng Purim at ito'y tinala sa isang aklat. Chapter 10. Ang kadakilaan ni Mardoqueo. Ang lahat ng nasasakupan ni Haring Aswero ay sa pilitan niyang pinagbabayad ng buwis, pati ang maliliit na pulo, ang kapangyarihan ng hari. Ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mardoqueo at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat kasaysayan ng hari at ng Media at Persya. Si Mardoqueo, ang punong ministro ng buong Aswero, ay mahal ng taong bayan sapagkat wala siyang iniisip kundi ang kanilang kapakanan at kabutihan. Yan. Ay, purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan. Natapos po natin ang aklat po ng Esther at hanggang chapter 10 lang po ang aklat ng Esther at bukas po ay magsisimula na po tayo sa aklat ni Job. Pero kung gusto nyo pong ituloy natin ngayon, pero bukas na lang po mga kaibigan kasi gabi na.
gabi na naman, para mga past 9 na naman tayo. So, yun po, ang kagandahan sa nangyari, ano po, dahil po kay Mardoqueo ay na isaayos ang lahat ng mga Hudyo, hindi po napatay ni Haman. Si Haman po ang nabitay, siya po ang napatay, at pinagbigyan po ng hari ang kagustuhan ni Mardoqueo kung anong kanilang gagawin. At yun nga po, napatay po nila pati yung 10 anak ni Haman, at hiniling pa ni Esther o ni Reyna Esther na ibitin pa yung mga bangkay ng mga anak ni Haman. Ano po, dahil lang po yun sa kasalanan ni Haman sa kanyang pagiging tawag dito, ipokrito na tao, na hindi lang na yukuran yung Mardoqueo, talagang nakaramdam po siya ng galit, at yung espiritu po ng somebody siguro ay kanyang naranasan. Ngunit ang lahat ng kanyang pagtatangka sa buhay ng mga Hudyo ay hindi po natuloy, dahil nga po naniniwala din ako na ang Diyos po ang kumilos doon. Kaya yung mga Hudyo po ay ligtas, at ang buhay ni Mardoqueo ay nabigyan pa po ng kapangyarihan, at isa sa pinakamataas na katiwala ni Haring Asuero. At napansin ko rin po na bawat hilingin ng Reyna Esther kay Haring Asuero ay kanya itong binibigay. Siguro po ang ganda-ganda ni ni Esther, kaya siya po ang napili ng hari. Kaya mga kaibigan, ayon, at sa buhay naman natin sa panahon ito ay iwasan na po natin yung pagkainggit o yung pagiging somebody. Sabi ko nga po kagabi, pansinin man tayo o hindi, walang problema. Ano po, huwag na tayong pansinin ang lahat, basta ang Diyos po ay papansinin tayo. Hindi po natin kailangan ang pansin ng sanlibutan, dahil ang kailangan po nating pansin ay ang pansin ng ating Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga mga kaibigan, dahil kapag hindi na po napapansin ng Diyos ang ating mga buhay, ay ibig sabihin po hindi na po tayo pinapakialaman ng ating Panginoon. Pero the more po na pinapakialaman pa ng Diyos ang buhay natin para itama, ay magpasalamat po tayo. Ano po? So, hanggang dito na lang mga kaibigan. I praise God. Tayo po ay nasa 88 days na ba ngayong gabi? Titignan ko po doon sa aking listahan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po yung ating mga short videos ha. Talagang ginagawa ko po ang lahat ng aking kakayanan para lang po kayo mapatawa. Pero alam niyo po, sabi ko nga nung mga nakaraan sa aking video, kapag tayo po ay ipinanganak ng komedyante, kahit saan po tayo dalhin, kahit anong oras po ay lumalabas po yung ating pagiging komedyante. Ano po, kaya okay lang po yan sa akin. Ang kalaban ko po ay init ng araw, pero salamat sa Diyos kasi nagkaroon pa po tayo ng mga short videos, at yan po ay ginagawa ko mga kaibigan para po panglibang sa inyo, pang pag-good vibes po sa inyo. Kaya muli mga kaibigan ko dito sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories, maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin, ano po, lalo na po sa lahat ng mga nagko-comments, yung ating mga sharer, napakadami po nating mga sharer, libo. At salamat po sa ating mga subscribers. Ayan, konting-kunti na lang talaga, tayo po ay 3,000 na. At salamat po sa lahat ng inyong suporta sa aking channel. Patuloy ko pong sinasabi sa Panginoon sa bawat panalangin ng aking puso, na lahat ng aking mga listeners o silent listeners, may ito subscribers o hindi pa nagsusubscribe, ay lagi kong dinadalangin na nawa ay dinggin ang aking binabasa na salita ng Diyos dito sa aking channel,
nawa ay patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos upang sa ganun mga kaibigan, maranasan po natin yung grasya ng Panginoon, yung tamang relasyon sa Kanya, tamang pananampalataya sa Kanya, at tamang uri ng pamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano. At syempre po, hindi mawawala yung mga pagsubok sa buhay natin, ngunit purihin ang Panginoon dahil sinasamahan niya po tayo sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya wala pong dapat ipangamba, wala pong dapat ipag-alala, wala pong dapat ipagproblema dahil ang Panginoon po ay kasama po natin at lagi po niya tayong pinapansin at chine-check niya po ang ating kalagayan, ganon din ang ating mga pangailangan sa buhay. Ano po, ganyan po ang ating Diyos. Walang makapapantay sa kanyang kapangyarihan, walang makapapantay sa kanyang kabutihan. At muli kong sasabihin na ang nag-iisang daan patungo sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan ay wala pong iba kundi ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang mabuting gawa ay hindi po yan ang daan para sa kaligtasan. Ang mabuting gawa, yan po ay resulta na lamang ng ating pananampalataya sa Diyos. Bumabait po ang isang tao kapag nagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon na tamang pananampalataya sa Diyos. Kaya si Jesus pa rin, ang Panginoong Hesus pa rin ang nag-iisang daan patungo po sa tunay na kaligtasan upang makamit po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muli. Maraming salamat po sa inyo muli. Patuloy po tayong pasaganain at proteksyonan ng ating Panginoon. Amen.